Gatas na gatas! Oh, yan, mga ganun Ah, tatanungin mo, eh. gatas na gatas! Gasper! Gasper! Fuck you! Alright, mga ka-plastic. And this is me again, Pixu, right back at it again with another Norman Mangusin content. Ito ay gatas na gatas, mga ka-plastic, at dekalibre. At kung napapansin niyo po, mga nagdaang araw, hindi po ako nakagawa ng content. Gawa ng busy ako sa mga sum of assignments sa eskwelahan, sa trabaho. At the same time, nagkasakit po ako nitong nakaraang Merkules. At Martes ng gabi, inatake kasi ako ng acidic. So, yun. Kung napapansin niyo po ay medyo nangangalumata na ako. Mukhang kinulam yata ako ni Gusgusin, mga ka-plastic. So, hindi naman natin sinisisi si Norman. Baga ito, isang random content na lang tayo tungkol kay Norman Mangusin. Balita ko kasi kay Norman ay parang malapit na siyang malagay sa hoyo, mga ka-plastic. Ang hoyo kasi na sinasabi ni Makagago What's Up Man ay malapit na po siyang makulong, mga ka-plastic. At welcome back sa pamilya ni Sputnik. At talagang 100% na madodonat na si Norman Mangusin, mga ka-plastic. Kaya, eto, panoorin natin yung mga random videos from Makagago What's Up Man, kung ano ang mga naging reaksyon ni Norman Mangusin na sa mga sumunod na araw after nung nakatanggap siya ng subpoena sa prosecutor's office na itinatanggi niya na parang sinabi niya doon is nakikipag-file siya ng kaso against kay Makagago. Pero habang tumatagal ang kanyang mga videos, mga ka-plastic, ay patamlay na ng patamlay. Senyalis na po yun na parang malapit na po siyang makulong at malagay na sa hoyo. So panoorin natin yung kanyang drama, mga ka-plastic. Actually ho, nung sinugod ho ako sa bahay ni Makagago, eto sir, sa inyo ko lang sasabihin. Nasa akin na ho lahat ng pagkakataon para tumawin siya. Pero mas nangibabaw pa rin ho yung pagiging makatao ko. Hindi ko siya tinuluyan. Totoo po yan. Ngayon, ang pinalabas ko na lang, wala ako doon. Pero obvious ho, nandun ako. Actually, nasa akin ho lahat ng pagkakataon para igupo siya. Para dalain man lang sana. Pero naisip ko, may pamilya yan. Naisip ko, baka may anak din. Naisip ko yung ginawa ko nung panahon ng... Actually ho, nung sinugod ho ako sa bahay. Sa totoo lang, iniimbitahan ka naman ni Makagago What's Up Man that time na lumabas ka sa subdivision mo para komprontahin ka. Eh di sana, hindi na umabot sa puntong sasampahan ka ng patong na kaso kung lumabas ka sa subdivision that time. O kaya nag-set kayo ng suntukan, URRC 3 rounds, 5 minutes every round. Eh di sana natuldukan na yung problema mo. 'Di ba? Ngayon, umabot sa punto na marami na nagsalita, marami na nagpatunay na yung mga katarantaduhan mo, Norman Mangusin, ay lumabas na sa social media. Maging ang mga netizens pinaglalaruan ka na. Minsan mga nababasa mong comment sa mga pa-shoutout ko ay hindi mo na alam isang anime character na pala yung mga sinasabi mo. One time nakatunog ka nga kasi naalaman mo Ghost Fighter character yung mga pangalan. So may idea ka pala sa panahon ni Eugene. Diba? Pero yung mga show ko
SpongeBob, at iba pa, wala kang alam. Even ng mga lyrics ng kanta ng mga millennials at mga Gen Zs. Pinagtatawanan ka sa social media, mga kaplastik. At ito pa yung isa pa niyang apaawa. Ito. Ito. Panoorin natin yung video. Alam niyo sir, ang natitira sa akin, halos wala na. Yung prinsipyo at paninindigan na lang medyo natitirang konti. Iyak na yan. I wish to keep that intact. But open ho ako. Open ako. Hindi ho ako nagsasarado ng pintuan. Ako ho yun laging may second chance. What kind of second chance, Norman Mangusin? Baka naman subukan mo namang kumanta. Mayroon ka namang gitara sa likod, mag-cover song ka na lang. At parang napapansin ko, Norman Mangusin, na ang kwarto mo ay paiba-iba. At lumipat ka na yata ng bahay na naman. Dahil yung mga nirerenta mong bahay ay hindi mo na kinakayang bayaran. From Sheraton Hotel, pumagsak ka sa ganyang klaseng bahay na nakalabas pa o naka-inbox pa ang saksakan ng kuryente with plain background. Natakot siya, plain background na kasi nga siguro napanood niya yung video ko about sa sinabi ko sa Google Lens. Kaya ngayon, naka-plain background na. At the same time, hindi na niya sinasabi kung saan na siya nagpunta. Kasi alam mo kung bakit. May planong tumakas to si Norman Mangusin. At pag halimbawa, di umano, na lumabas na ang warrant of arrest from Makagago WhatsApp man to NBI papunta sa kanya, ay 100% aarestuin na si Norman Mangusin. At kung mangyari man yun, ay bigla siyang nawala sa social media. Alam na niya na tumakas talaga si Norman Mangusin. Diba mga kaplastik? Naghahanda na yan si Norman. Pati nga si Casper nadamay, mga kaplastik. Kahit naman si Don Batalan kailangan madamay din yan kasi siya yung most probably na tumatanggap ng mga palipad during the pandemic times. So, 8 million pesos, hindi biro yun sa loob ng halos isang buwan na nalikom nila sa pagpapalipad gamit ang super chat. Pero mo, ang lalaki ng mga binibigay ng mga tao nung that time. Kasi iniisip ng mga OFW o yung mga taong naninirana sa mga ibang bansa na mapera at gustong tumulong sa kapwa Pilipino, ay yun. Parang tinake advantage ni Norman Mangusin yun dahil ginagamit niya kasi ang impluensya niya. Dahil kalakasan kasi ng DDS yun, mga kaplastik. Kaya nga naging multiple accounts sa mga DDS sa Facebook page Dumami, mga kaplastik. So tuloy natin yung drama niya. Sila ho yung nauna, hindi po ako. Gumaganti lang ako. Wow. But if they want to buy out peace, my house is open. My house is open. I'm willing to lay down cards. Sige. Lay down cards. Dahil sa message niyo. Thank you, sir. Pa-lay down cards ka pa. Anong kasing cards yan? Paawa card?
Alam mo, it's too late na para sa mga ganyang drama. Akala kasi ni Norman Mangusin hindi siya seseryosohin ni Makagago Whatsapman. Bago sana niya tinira si Makagago Whatsapman, sana ni-research man lang niya yung ugali ni Makagago. Kung anong klaseng tao yan nung mga that time. Ang dami niyang pinaiyak na vlogger, mga kaplastik, si Makagago Whatsapman simula nung nagsimula siya bilang disking. Naalala nyo, ang unang pinaiyak niya ay ang mga vlogger na mga toxic vlogger sa Pilipinas na babae, yung mga sikat na influencers. Isa na doon si Leng na pinaiyak ni Makagago Whatsapman. Hindi man lang siya nag-research. Yan yung pangit kay Norman Mangusin. Hindi siya educated sa lahat ng mga nakakalaban niya sa social media. Sana bago ka man lang kumalaban sa isang tao, make sure mo nagagamitin mo yung kokote mo. Let's say kahit hindi mo kaya si Makagago Whatsapman, sana naging maingat ka sa mga kinikilos mo. Hindi, ang ginawa niya that time, parang the more na binabash siya ni Makagago sa social media, ang ginagawa ni Norman Mangusin, minumura-mura niya araw-araw, minuminuto, na-dekalibre tuloy siya. Lahat ng mga kinikilos niya, even yung mga pag-uutot niya sa restaurant, pagsisingat, pagdudura niya, pagdadahak niya sa table napkin, at yung mga testamento ng mga room boy sa sikat na resort o sikat na hotel ay nagpatunay na ikaw ay isang dugyot na tao na kung saan mo pinapahid yung etyas mo, ay maraming nagiging ebidensya. Kasi si Makagago Whatsapman, isang biggest influencer yan. Ano man ang mga lumalabas sa social media, handang lumabas ang testamento ng mga tao. At syempre si Makagago hindi naman basta-basta tatanggap ng mga testamento ng mga kaaway ni Norman. Bago niya tanggapin yon at isiwalat sa social media, mga kaplastik, ay nire-research muna nila kung talagang totoo ang mga kinikwento ng mga tao against kay Norman, para hindi nga naman siya ma-cyber libel. Diba mga kaplastik? Si Norman Mangusin, hindi siya ganun. He is really not educated sa mga ganitong bagay. Baga conclude kagad siya. Kung ano yung napanood niya sa video, ang gagawin niya, ipoprovoke niya yung tao, mumurahin niya, kung ano-anong pinagsasasabi niya. And then ang mali pa niya, hindi na nga binanggit ni Makagago ang mga minor de edad na nagpapaliwanag o nagtetestamento dun sa vlog ni Makagago. Pero ito, mas gago pa kay Makagago tong si Norman. Ang ginawa niya, binanggit niya ang pangalan ng bata, which is yung kanyang pamangkin. Diba? Isipin mo, lahat ng mga pinaggagawa mo, pinagsasasabi mo, recorded yan ni Pod Genius. Pagka-upload mo pa lang sa live stream ng iyong YouTube channel, ay naka-record na lahat yung mga sinasabi mo, kinikilos mo, mga behaviors mo, gestures mo, para maging ebidensya against sa'yo. Lahat ng sinasabi mo, even yung pagbabanta, kaya totoo man yung pagbabanta mo o hindi, is always a threat. Pwede pa rin kayong makasuhan sa court, sa batas ng ganun. Kahit sabihin mong joke lang yung pagbabanta mo. Kasi nga, iniisip niya kasi mga kaplastik, hindi siya tutuluyan ni Makagago. Diba? Hindi siya tutuluyan. Pero hindi niya akalain, ito, mga uling araw niya, matamlay na ang kanyang pagbablog. Kung dati nakakatawa pa siya, nakakapagmura pa siya sunod-sunod,
Ngayon, yan na, yan na yung makikita mong hilat siya sa mukha ni Norman Mangusing. So nakakalungkot para sa kanya. Kasi binibigyan naman siya ng pagkakataon ni Makagago. Pero ang problema sa kanya, marami siyang dinadamay na tao, marami siyang minumura, marami siyang pinagsasasabi. Kaya yan, naging resulta mga kaplastik. So hanggang dito na lang ang aking opinion. So random lang to para sa nangyari kay Norman Mangusing. Baga, abangan na lang natin ang susunod na mangyayari kay Norman Mangusing kung makukulong na nga ba siya, kasi maraming umaasang netizens kay Makagago. At let's say marami ring nagdududa kay Makagago na para bagang scripted kuno ang kanilang alitan dahil magpahanggang ngayon ay hindi umuusad yung kaso nila, mga kaplastik. So hanggang dito na lang ang aking opinion, and this is me again, Big Sir, lagi nagsasabing ang mga plastic ay matagal mabalok dahil ang mga plastic ay toxic. Kaya what's up mga kaplastic, and this is Gambit commentary video ng video live stream. Signing out. Alright. Mga kaplastik, kung nagustuhan nyo ang aking video, isubscribe nyo lang ang aking channel. At the same time, i-hit nyo rin ang notification bell at yung all para ma-notify kayo sa aking susunod ko pang video sa aking YouTube channel. Maraming salamat po mga kaplastik.